Amen. Tamo, hindi pa tapos batiin ng bawat isa. Come on. Bago ka umupo, maghanap ka ng taong para sa iyo ay pinakamabango. At sabihin mo sa kanya, ililibre kita mamaya. Grabe. Ay, grabe. Ay, ba't tayo manlibre? Okay, bago ulit mo pa, hanapin mo yung taong para sa iyo ay pinaka-pogi o pinaka-maganda. Come on. Lalayo pa. At sabihin mo sa kanya, mamaya ilibre mo ako ng milk tea. Okay. Ang gwapo po ni Jello ngayon, ano? Hey! Jello! Milk tea daw para sa lahat! Grabe! Ang saya talaga pag nandito si Jello, ano? Amen. Sige po, palakpakan natin ang Lord. Pwede na tayo maupo. Alam mo, pansin ko lang, Jello, simula nung nag-work ka sa Manila tas di ka masyado nakaka-attend, ang daming nadi-deliverance. Pansin ko lang, pero baka naman nagkataon lang. Amen. Okay. Ang ganda ng ating theme ngayong April. Ako ay taniman ng Diyos. Sabihin nyo nga, ako. Hindi yung may conviction, sabihin nyo, ako ay taniman ng Diyos. As we prepare para sa ating 8th year anniversary, amen? Ating ika-8 taon dito sa bayan ng Mataas na Kahoy. Come on, palakpakan nyo naman ang kabutihan ng Diyos. Biruin mo, 8 taon na tayo. Grabe, through ups and downs, nadami tayo. Amen? So, sa 28, sa JMI Farm, I invite everyone. At mag-invite ka pa. Mag-invite ka bago, matagal na, dating na-attend, mag-invite ka sa ating anniversary, 8th year, at siguradong napakaganda ng gagawin ng Lord. And before we continue, let's all stand up again. Tayo po tumayo ngayong oras na ito as we honor God through His Word. Let's declare our calling verse, Luke 4:18 up to 19. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord, for our God is Jesus, the Anointed One. Amen. Palakpakan natin ang Lord, and let's declare our 10J1 culture. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ, and I am not extreme. Sige po, maaari na po tayong umupo. Sino po masakit ang likod dito? Taas ang kamay. Ay, nako, magpa-deliverance. Biro lang. Ako, masakit po ang likod. Grabe ang Lord. Sino po dito yung taniman ng Diyos? Amen. So, ito po yung ating theme verse, 1 Corinthians 3:9. Yan po ang ating verse for this month. And buksan po natin ang ating Biblia, 1 Corinto 3:9. Yan po, bubuksan ko rin po ang aking Biblia na Pinoy version para sa Tagalog. Babasahin ko muna ang Tagalog bago ko basahin yung nandoon. Pero bago lahat, sino po ba yung sa kauna-una pagkakataon ay ating mga very important person? Mga first time ay nakarating po sa ating lugar. Pwede po bang itaas po ang inyong mga kamay? Come on, first time? Meron po ba? First time? Mga nagbabalik muli po, nagbabalik muli. Yes! Palakpakan naman natin. Mahal, may mga nagbabalik muli. Taas po ang kamay ng mga nagbabalik muli. Jello. Tama. Yung nagbabalik muli, sila daw ang magpapakain. Taas po ang kamay na second time, third time. Ay, grabe. Okay po, basahin ko muna sa Tagalog. Masyado nang nahaba. 1 Corinthians 3:9.
Parang mali. Parang second Corinthians ang nabuksan ko. Ay, tama. Wait lang po. Pasensya na po. Technical error. Yan. 1 Corinthians 3:9. Yun. Sabi po muna sa Tagalog, partner kami sa pagsaserve sa Diyos at kayo ang bukid ng Diyos. Kayo rin ang building niya. Sa English, for we are God's fellow workers, you are God's field, you are God's building. Sa Tagalog, kayo ay bukid ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay bukirin ng Diyos. Sabihin mo naman doon sa isa mong katabi, ikaw ay building ng Diyos. Ang title po na i-share ko ay Bukirin and Building. Bukirin and Building. Again, let's pray. Lord, thank you for this beautiful Sunday morning. We ask the Holy Spirit to be with us. Lord, hindi ito hype, hindi ito yung basta bigyan nyo kami ng pusong makatanggap na yung salita ng tenga upang marinig sa iyo at saraduhan mo ang bibig na nakikipagchismisan sa katabi. Salamat po, Panginoon, in Jesus' name. Amen. Palakpakan muli natin ang Holy Spirit sa lugar na ito. Bukirin at building. Paano ba pag sinabing bukirin? Di ba? Anong makikita mo sa bukid? Lupa, gulay, prutas, kangkong, mga puno. Pag sinabing bukirin, maraming itinanim. Tama? At pag sinabing building, sino po ang nakakarating na sa Makati, sa BGC? Yan, meron po tayong architect dito, si Architect JM. Yan. Yan po, siya po magtatayo ng ating mega church. Yan. Kasi magiging bilyonaryo po yan. Amen. So may malaki pong building. So pag sinabing building, anong building? Maliit, mataas. Mataas po ang building. Meron pong isang storya na may isang ama at kanyang anak na babae, na may-ari ng isang karinderya. Sabi nyo nga po, karinderya. Ngayon, isang araw habang nandun sila at nag-ooperate ng karinderya, biglang may pumasok na isang batang lalaki na nagtatatakbo at may hawak na something. Biglang pumasok sa tindahan at may humahabol sa kanya. Yung humahabol sa kanya, parang kukunin yung batang gusgusin na parang pulubi na may hawak na something. At nung nakuha na, nagtaka yung ama at yung anak na babae, ba't may biglang pumasok? Tapos sabi, ito ay magnanakaw. Sabi yung naghabol. Nakita nung ama na parang kawawa yung bata, na parang kahit magnanakaw, kitang ang payat, gusgusin, gutom na gutom. So sinabi nung ama, nung may-ari ng karinderya, Ineng, ay sir, yan nyo na po, ayan po ako ng bahala. Ay po nagnakaw ng pera ng pagkain doon sa ganto, hawak na supot. Ay akong bahala. Kumuha ng pera yung ama at ibinigay doon sa naghahabol. So umalis sa maghahabol. Tinanong, Utoy, bakit ikaw nagnanakaw ng pagkain? Sabi nung bata, pasensya na po, may sakit po kasi ang aking ina, ay hindi po makapagtrabaho, ay hindi pa po kami nakain. So naawa yung mag-ama, yung anak na babae, binigyan ng pagkain. Binigyan, sige Utoy, hayaan mo na yan. O binigyan pa, kumuha ng mga ulam at pinagbalot at pinauwi. And then, after a few days, nakita uli nila yung batang yon sa labas ng karilang karinderya. Parang nag-aantay lang, nakatambay lang. So nakita nung batang anak, pinapasok. Uy, kamusta ikaw? Pinakain. At kinamusta uli nung tatay, uy, kamusta? Ganto ganyan. Ay, ganito pa rin po, may sakit pa po rin ang aking ina, ay wala po kami makakain. So, binigyan. Sa madalit sabi, araw-araw, napunta yung bata kahit nahihiya at binibigyan ng pagkain. So, nangyari po yon sa loob ng mahabang panahon. And then, bigla na lang isang araw, hindi na napunta yung lalaki sa karinderya. And lumipas ang panahon, tumanda na yung babae, naging dalaga na, tapos tumanda na yung ama. And then yung ama biglang nagkasakit.
biglang nagkasakit, nagpunta sa doktor, kailangang operahan, kailangan ng napakalaking halaga. So binuksan nilang mag-ama, binuksan ng batang babae, lahat ng kanilang ipon, lahat ng piggy bank, lahat ng alkansya para lamang makapag-opera. Hanggang sa halos ipasara na nila yung karinderya kasi napakalaki ng gastos. Pero pagpunta nila sa ospital, kulang pa din yung pinapakitang pera. So hindi alam nung mag-ama kung paano ooperahan yung tatay, hindi alam. And then one time, bigla na lang, nung nasa ospital, dumating na lang bigla ang nurse at sinabing, sige po, ipasok na po natin sa operating room. Sabi, wala po kaming pera. Wala po kaming pang-opera, kulang po ito. Sabi ng nurse, basta sabi po ng doktor, o-opera na po. So pumasok sila sa operating room, inoperahan yung sakit ng ama, and then after operation, successful operation, gumaling yung ama. Anong habang nandun sila sa hospital bed, nag-iisip yung batang babae, yung kanyang anak na babae, saan tayo kukuha ng pang-opera? Wala tayong pera, ganito, ganyan. Nung binigay ang bill sa kanila, pagkita nila, ang daming gamot, ang mahal ng doctor's fee, anesthesiologist, ganito, ganyan. Pero pagdating nila sa pinakababa, ang babayaran lang nila ay 0 pesos. Nagtaka, bakit po 0 pesos? Bakit po walang babayaran? Pagkita nila, yung palang doktor na nag-opera sa kanila ay yung dating bata na pinapakain nila. Wow! Talakpakan naman natin ang Lord. Sa madalit sabi, yung bata na dating gusugusin ay nagsikap na mag-aral at nakagraduate bilang doktor. At nung nakita niya na yung doktor na yun, nakitang may pumasok sa kanilang ospital, parang kilala ko yun. Nakita niya yung pangalan, nakita niya yung picture. Ito yung nagpapakain sa akin dati. Nag-decide siya na babalik ako. Ibabalik ko yung mga tinanim sa akin. At ooperahan ko ito ng libre. Yung pagtatanim nung mag-ama dun sa batang yon ay nagkaroon ng bunga. At naniniwala ako na nagtatanim at namunga at umani ng tama. At ako'y naniniwala na ikaw din, na nandito, ikaw na hindi mo alam kung ano mangyayari sa buhay mo, may itinatanim din sa iyo ang Diyos. Sa ating verse, sabi doon, ako, I am God's field, I am God's building. Dalawa po yun. This is the number 1. Ako ay taniman ng Diyos. Ako ay building ng Diyos. So the number 1 is, ikaw ay taniman ng Diyos. Sabihin mo nga, ako ay taniman ng Diyos. With all conviction and with all belief, na mabuo naniniwala, hawakan mo ang sarili mo at pumikat ka, sabihin mo, ako ay taniman ng Diyos. At magdeklara ka sa 5 tao, sabihin mo, ikaw ay taniman ng Diyos. 5 tao. Ikaw ay taniman ng Diyos. And I would say this, ang nagtatanim sa iyo ay hindi basta isang magsasaka o hindi isang basta farmer. Ang nagtatanim sa iyo, siya yung greatest farmer ever. Ang nagtatanim sa iyo, yung gumawa ng buong mundo, buong kalawakan. Isang sabi lang niya, napakaraming uri ng puno ang tumubo. Ang nagtatanim sa iyo ay siya yung tinatawag na Lord of the Harvest. At pinili ka niya. Yes, ikaw. Ikaw. Pinili ka ng Diyos para tamnan niya. At hindi siya basta pumili ng tatamnam na alam niya hindi tutubo. Tama. Yung mag-ama nag-risk dun sa bata out of the goodness of their heart. Nagtanim lang, nagbigay lang ng pagkain. Hindi alam kung babalik. Pero ang Diyos, alam niya na nagtatanim siya sa iyo kasi alam niya tutubo siya sa iyo. Amen po ba? Hindi siya basta-basta magtatanim sa isang lupa kung alam mo namang, kung alam niyang hindi mamumunga. At nung sinabi ng Diyos sa kanyang salita, ikaw ay taniman ng Diyos, alam ng Diyos na nagtatanim siya sa iyo at mamumunga siya sa iyo. Amen. Taas ang kamay na naniniwala
na siya ay pinili ng Diyos para tamnan ng mabubuting bagay. Amen. Taas ang kamay. Palakpakan naman natin ang Diyos. At nagtatanim sa iyo ang Diyos ng mga magagandang bagay. Let's say ito ay isang punla. Itong hawak kong ito. Isang punla. Gusto ng Diyos tamnam ka ng isang magandang future. O Jello, first thing, tagal mo namang di napunta dito. Ikaw na ang ating model. Kunwari, ikaw yung lupa. Yung amoy lupa. Ay, hindi naman. Kunwari lang. So, dati po, kung hindi nyo po nakilala si Jello, dumating po yan dito sa lumang church. Parang yung bata, gusgusin, uhugin, mukhang adik, yan. Dati. Pero tingnan nyo naman po ngayon. Manila boy! Yeah, Manila boy. So dati, nung pumunta yan, nung mukhang walang pag-asa, tinatamnan na yan ng Diyos. Ikaw ay magkakaroon ng bright future. Tanggapin mo, tinatamnan yan. Ayan. Ano pa? Tinamnam ka na ikaw ay magkakaroon ikaw ay yayaman. Tinamnam ng Diyos. Ano pa? Magkakaroon ka ng magandang asawa. Hindi nga, itinanim nga muna kahit wala pa tinatanim. Dadating sa tamang panahon, nagsisimula sa Ano pa mga tinatanim? Ikaw ay magkakaroon ng peaceful heart. Yan. Magkakaroon ka ng good character. Yan. Ikaw ay tutulong ka sa mga dating addict. Ang daming tinatanim ng Lord. So imagine nyo, maraming tinanim kay Jello. Yan, ang dami. Yan. So, nung itinanim yung punla, ayan ba after one day magiging puno agad? Hindi. So yung mga tinatanim, sige, palakpakan naman natin ng Lord sa buhay ni Jello. May mga tinatanim sa bawat isa sa atin na mga ganong bagay. Nagtatanim sa iyo na ikaw ay magiging future engineer. Nagtatanim sa iyo, Lord, na ikaw ay magiging future architect. Ikaw ay magiging doktor. Ikaw ay magiging sundalo. Ikaw ay magiging seaman. Ikaw ay makakapagtayo ng napakalaking mansyon. Ikaw ay magiging sikat na vlogger, influential para sa mabuti. Ang daming itinatanim sa iyo ang Diyos. And to say na maraming tinatayo sa iyo ang Diyos, pinili niya na ikaw ay matabang lupa. Amen po ba? And let's say, may binigay sa iyo ang Diyos sa punla. Sino namang model? Renz naman, si Renz. Yan. Bini ka. Hindi akong pupunta, pakabol ng camera. Kunwari, binigay sa iyo ng Diyos, ito. Hindi, nakaupo lang si Renz. Yan. May itinatanim ako sa iyong, ikaw ay magiging mabait. Yan. Binigay ko kay Renz. Binigay ko rin. Ikaw ay magiging mabait na tao. Yan. Nasa iyo na. Sa tingin nyo, mabait na siya? Hindi naman. Mabait si Renz. Okay. Sa tingin nyo, mabait na siya. Okay, let's say, balik. Habol uli ako, isa pa. Dini naman kay babae naman. Sino kang pwede? Yan, si Liza. Lapit ako kay Liza. Okay. Halimbawa, may tinaniman Diyos sa iyo, ikaw ay magkakaroon ng malaking negosyo. Coffee shop. Yan, tinanggap mo. Binigyan si Renz, binigyan ikaw. Sa tingin mo, mangyayari yan? Paano? Pag? Nag-ipon, nagpondo. Okay, Renz, sa tingin mo, ikaw ay magiging mabait, mangyayari yan? Sabi ni Renz. Alanganin pa. Okay. Halimbawa, binigay ito sa isang tao. Yan. Sa tingin, hindi lalago ito kung tinanggap lang. Paano lalago ito? Kapag itinanim. Ang isang seed o isang punla ay lalago kapag ito ay itinanim. Kapag ito ay kay Renz lang, hawak niya sa kanya kamay, at hindi niya itinanim, ano mangyayari dito? Mamamatay. Kailangang itanim mo, saan po itinatanim? Sa ating puso.
At kapag ikaw ay may tinanim sa iyo ang Lord, pag may binigay sa iyo ang Lord, itanim mo sa puso. Huwag mo itanim kung saan-saan. Huwag mo itanim sa iyong batok, sa iyong puwet. Huwag na huwag doon. Itanim mo sa iyong puso. Let's say, I will say this. Ano po, pastor, yung mga seed na binibigay? Pag sinabing seed, ito ay salita ng Diyos. Sabi nga dun sa Luke 8 verse 11, next po, this is the meaning of the parable. The seed is God's word. So kung gusto mo makatanggap ng seed o ng punla, ang tatanggapin mo ay mga salita ng Diyos. Magsabi ng amen yung tulog. So ano po ito? Salita ng Diyos. Okay, halimbawa, merong dalawang malaking hasyenda. Yung sa isang hasyenda ay merong isang napakalaking puno ng mangga. Hitik na hitik. Pero nag-iisa siya at nasa gitna. Doon naman sa pangalawang hasyenda ay maraming maliliit na puno pero kalamansi sinturis. Pero ang dami. Hile-hilera. Saan mo mas gusto? Doon sa marami na hile-hilera o isang malaking puno? Saan? Sa marami o sa marami pero hindi ganun kalaki o sa nag-iisa pero sobrang laki? Sa goat. Saan sa nag-iisa? Sa malaking puno nag-iisa? O sa napakaraming daang-daang puno ng sinturis o nag-iisang puno ng mangga? Saan? Sa marami. Mas gusto ko sa marami. Unang-una, madaling pitasin. Pangalawa, hindi ako maubusan kasi ang dami. Ano ibig sabihin po nun? Binibigyan tayo ng salita ng Diyos. Huwag kang mag-settle na, uy, nakarinig ako ng isang Sunday. Nakarinig ako, ang ganda ng verse, Luke 18, ang ganda ng verse na sinabi ni Pastor, yay, sa May na uli ako a-attend. O kaya, sinabi natin, uy, ako na may nag-devotion na. Nagtanong ang live group leader mo, uy, kamusta ikaw? Nakapag-devotion ka na ba? Yes po, pati nga ng devotion mo. Ang pinakita mong devotion ay nung January pa, 2022. Dapat, marami tayong tinatanggap na seed. Ano nga po ang seed? Salita ng Diyos. At marami tayong tinatanggap na salita ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, hoy. Ako'y nagtataka sa ibang tao. Di ba? Maraming tao, wala ganun dito. Maraming tao gusto maging blessed. Di ba? Maraming taong gustong pagpalain, pero ayaw naman tumanggap ng salita ng Diyos. Di ba? Maraming tao, Lord, gusto ko yumaman. Gusto ko maging okay ang buhay ko. Gusto ko kahit may kagalit ako ay at peace ako. Ayaw naman magbuklat ng Biblia at tumanggap ng salita ng Diyos. Maraming taong gusto magkaroon ng good life, pero ayaw namang mag-devotion. Ito ga, maraming tao ang ne-expect nila pupunta silang langit. Na kapag namatay sila dito sa mundo, palangit na. Pero habang naman nandito sa lupa, ayaw magpuri sa Lord. Ay doon, sa langit, wala kang gagawin kundi magpuri sa Lord. Paano ka pupunta doon? Ay dito nga ayaw mo magpuri. Anong gagawin mo doon? Huy, nasa langit na. Huy, may praise and worship 24/7. Ala, dito na lang ako sa bahay. Baka ikitadya ka ng langhel at pabalik uli na impyerno. Sabi mo sa katabi mo, buti na lang. Hindi ka ganun. Lagi ka nasa church. At pag sinabi, magpakalunod ka sa seed. Huwag kang maging sapat sa isa lang. Damihan mo. Amen. Damihan mo ang salita ng Diyos na natatanggap mo. Amen po ba? Ano ibig sabihin nun? Umaga't gabi nagbabasa. Nagpatawag si Kuya Ian ng life group. Opo, Kuya Ian, pupunta ako. Nagsabi ng, tayo humayo doon sa barangay na yun, sa Liputi, sa ganyan, sasama ka. Kasi gusto mong maraming salita ang matanggap mo at may share mo. Amen. Ganun po ang nagpapakalunod sa seed, sa salita ng Diyos. Imagine yung mga disipulo ni Jesus. Nung si Jesus pumunta dito 2,000 years ago, nagkatawang tao, nag-invest siya sa 12 disipulo. Si Pedro, akala nyo kasi Pedro, inong tinawag ni Jesus, mabait na.
Si Pedro po ay nagmumura lagi. Kung si Pedro ay nabubuhay ngayon, siya lagi yung kausap mo na, wala nang sinabi ko di PUTE na yan. Ganon si Pedro. Si Thomas, yung kanyang disipulo, akala nyo napakabanal, pero nung tinawag ni Jesus, laging nagda-doubt, laging nagtatanong, nag-aalilangan, tunay gayang nangyayari yan? Nakita na naglakad si Pedro sa dagat, hindi pa rin naniniwala. At ganun din John. Si John laging pasikat. Meron din siyang disipulo, napaka-emotional. At sa loob ng 3 years, nag-invest si Jesus sa mga yon. Nagtanim si Jesus sa mga yon. And kung kailan si Jesus ipapako sa krus, ina-expect natin for 3 years. Yung mga disipulo na tinaniman niya ng ganito ay magtatanggol sa kanya. Pero asan yung mga disipulo nung pinako si Jesus? Nagtago, nagkalputan, naglalayo. Isa lamang ang nandun sa paanan ng krus. Yung isa pang disipulo, yung treasurer nila, yung pinagkatiwala nila sa finances, ito ang budget ha, pang Jollibee, pang McDo, pang milk tea. Yung pa yung nag-trader sa kanya. Yung naghudas pa. Imagine nyo for 3 years, but still, alam ni Jesus, yung nagmumura, yung emotional, yung nag-aalinlangan, yung hudas, yung magnanakaw, still, tinamnan pa rin ni Jesus. Kasi alam niya, yung mga yon mabubuting lupa. Kaya ikaw, kung sa tingin mo walang mangyayari sa'yo, ang tagal mo, ganyan ka pa din. Sa tingin mo, wala kang future. Sa tingin mo, nag-MGR ako, pero bakit ganun pa rin? Sa tingin mo, ako na may nagde-devotion, pero bakit hindi ko pa rin ma-feel? Sa tingin mo, feeling mo, ang kasalanan mo, still, pinagkakatiwala ka ng Diyos, tinatamnan ka ng Diyos, kasi alam ng Diyos ang future mo at maganda yon. Palakpakan mo naman siya. Kasi nga, biruin mo, tamo, sabi dito, ako'y naniniwala, buhay na buhay ito. Sabi sa Jeremiah 1 verse 12. Sabi dito, next nga, nandiyan nga, buhay na buhay ito, basahin natin ha. 1, 2, 3, go! Sinabi ni Lord, tama ka, at nagbabantay ako para masigurado kong magkakatotoo ang mga sinabi ko. Nagbabantay siya na yung pangako niya para kay Franz ay mangyayari. At hindi niya hahayaan na kung sino mang tao ang magnakaw nung tinanim ng Lord sa kay Franz. Babantayan yun hanggang mangyari. Amen. At same din sa iyo. Kung anong tinanim sa iyo ng Lord, feeling mo bigla kang nag-stale, bigla kang nanlamig, bigla kang nang wala. Huy! Lalago pa rin yun. Kasi may pangako siya, binabantayan mismo ng Diyos na mangyayari at mangyayari lahat ng salita na tinanim niya sa iyo. Palakpakan mo naman siya. Example na lang, lagi na lang si Kay-Kay. Wala na ako ibang mga example. Si Kay-Kay na lamang. Kaya ako'y naniniwala, maganda mangyayari kay Renz. Maganda mangyayari kay Polan. Doon ang paniniwala ko. Kasi may tinanim ang Diyos sa inyo. At kung ang Diyos ang nagtanim, ang Diyos ang nagbabantay. At pag ang Diyos ang nagbantay, sigurado, magkakatotoo. Yun na lamang story ng aking kasama ko dati sa youth, si Pastora Zoe, yung pangatlong anak ni Bishop. Hello, Pastora. Kung makikita nyo siya ngayon, leader ng mga youth, siya po ngayon ng senior pastor sa Sydney, Australia. Pero kung kilala nyo yun, kasabay ko dati sa kalokohan. Yan si Pastora Zoe, mayabang na bata, ang daming hidden sins, marami ding maling relasyon. Ngayon naman, may tinanim kasi ang Lord at mangyayari. Same po sa inyong lingkod. Sa tingin nyo, kung nakikita nyo lang sa akin mabait, banal, pero dati, ako'y bata, napakahilig sa porn. Ang aking kwarto, punong-puno ng FHM magazine. Nagkakating klase sa BSU, hindi papasok, anong gagawin? Magpo-poker, magtutong-it, magpupusoy way. Ganon. Buti kayo ngayon, hindi na kayo pinapadaan ng Lord sa ganon. At mas mabilis ang pag-ani nyo. May tinanim sa amin ang Diyos eh. Kaya alam ko lumago at ngayon, naani na ako at ang aking pamilya.
Sabihin mo sa katabi mo, may tinatanim sa'yo ang Diyos. At kung may tinatanim sa'yo ang Diyos, number 2, may binubuo din sa iyo ang Diyos. Sabi nga sa verse, you are God's building. Ito po ang tanong ko next. What do you want God to build upon your life? Ano ang gusto mong buuin sa iyo ng Diyos? Sabi niya sa Matthew 7:7, hingin mo at kanyang ibibigay. Kumatok ka at ikaw ay pagbubuksan, hanapin mo at makikita. Ito ang tanong ng Diyos. Anak, anong gusto mong buuin ko sa buhay mo? Number 1 answer malamang, Lord, yung future ko. Buuin mo magandang future ko. Siguro may mas number 1, Lord, buuin mo kami ng bebe ko. Sabi ng Lord, tama ka na. Build your future. Ano pa? Mga pangarap, mga plano, mga goals. Next picture nga. Ano po nakikita nyo dyan? Merong isang maliit na bahay at merong isang mataas na building. Walang pagkakaiba ang dalawang yan in terms kasi pareho yang binuo. Parehong binuo ang isang bahay at ang isang mataas na building. Sino po dito nagko-construction? Nakapag-construction na? Sino po nasa line of construction? Engineer, civil engineer, architect? Yan. Sino pong mahilig sa civil engineer? Wala. Parang iba yun. Gloria? Sinong hilig ay criminology? Ay, wala. Alam nyo po, kapag ikaw ay nasa lupa, okay, mag-i-start ng construction, may lupa na. Anong unang gagawin? Anong pinakaunang ginagawa sa unang araw ng construction? Ha? Ano? Huy! Pundasyon. Ano unang gagawin ng mga laborer, ng mga worker? Ay, anong gagawin? Maghukay. Di ka? Sino ka din ang unang araw pala magtatayo na ng hollow block? May ganun ka? Ano unang ginagawa? Maghuhukay. Kasi, ang huhukayin mo ay magbabaon ka ng pundasyon. Kasi kapag mahuna ang iyong pundasyon, kung anumang itinayo mo, madali itong tutumba. Bahay man na maliit, maghuhukay pa rin niya ng pundasyon. Ay lalo na yung mataas na building. Alam nyo ba, pagpalagay ng building na yun ay 100 palapag. Ilang palapag? Pag ikaw daw ay maghuhukay ng pundasyon, dapat daw 50% plus ang lalim ng pundasyon. So kung yung building na yun ay 100 floors, ang lalim daw ng hukay ng pundasyon na bubuin mo ay dapat pinakamahina ay 50. Tama ba? Tama daw. Mamaya i-correct mo ako. Ang alam ko 50. So ang lalim ng hukay. Kasi kailangang pagtayo mo ng building, hindi basta-basta magigiba. Ang problema, buti na lang wala uling ganun dito. Pag may tinatayo tayo, hindi tayo naghuhukay muna ng pundasyon. Gusto natin, pag nagtayo tayo, nandun na. Pag nagtayo tayo, oh Lord, binubuo ko ang pangarap ko. Gusto ko pong makamta nito. Gusto ko pong makatapos sa pag-aaral. Kahilig naman mag-cutting class. Gusto ko pong magkaroon ng magandang negosyo. Takot ka namang sumubok ng mga bagong bagay. Gusto ko pong maging umasenso sa buhay. Takot ka namang mapagsabihan at makorek. Pundasyon muna. Dapat matibay ang pundasyon. Panginoon, bigyan mo ako ng bright future, magandang pamilya. Ay pag may nakachat agad, kayo na agad. Sabihin mo sa katabi mo, buti na lang. Hindi ka ganun. Hindi ka kagaya ni... Kailangang maghukay muna ng pundasyon. At para yung punla, itinatanim.
Kailangang malalim ka muna sa salita ng Diyos. Para kapag may binubuo ka, hindi basta babagsak. Tamo si Cedric, hindi yan nabagsak. Uli. Kasi malalim yan sa salita ng Diyos. Kaya yung iba sa tunay, yung iba sa engineering, yung po, di ba, this week lumabas sa BSU yung mga board passer. Kita ko ang dami nag-post, congrats! Thank you Lord, nakapasa ako sa BSU. Ang saya nila. Ang saya nila, wag antayin nilang isang SEM. Mag-aalis na yan sa BSU. Sobrang hirap nga naman ng engineering. Asa na ba ako? Pag mahina ang pundasyon, hindi yan tatayo basta-basta. Sino po dito ang marami nang nawala sa kanyang buhay? Diba? Marami na. Sino po dito, parang may binuo siya tapos biglang pangit pala yung binuo. May mga binubuo siya bigla na, at dahil may pangit na nangyari, may maling nangyari, may salang desisyon, o kaya may maling desisyon yung mga tao sa palibot, feeling mo lahat ng binuo mo basta na lang bumagsak. Alam nyo, pag malalim ang pundasyon mo, kaya mong taasan ang pagbuo sa iyo. Kaya, payo ko sa'yo, lagi yang may mawawala, lagi yang may babagsak, basta ang mahalaga. Kung may bumagsak, malalim ang pundasyon mo. Amen. Sa galit ko palakpakan nyo naman ng Lord, come on. Thank you. Kasi kung bumagsak man yung tinayo mo, at least malalim ang pundasyon mo, pwede ka uling magtayo. Kaya, maraming binubuo sa'yo ang Lord. God is building you into something. And I believe that. Kaya tanggapin mo puro salita ng Diyos. Salita, salita, salita ng Diyos. Yun ang tanggapin mo. Huwag mong tanggapin yung salita na sinasabi ng Facebook, salita ng kumari mong chismosa. Tanggapin mo lamang ay salita ng Diyos. Binubuo ka para maging influencer sa iba, para makatulong sa iba. Binubuo ka para yung matataas sa pangarap mo, yung marating mo. Binubuo ka para maging doktor, maging engineer, maging influencer, maging sobrang yaman para makatulong sa iba, para maging pastor. Binubuo ka ng Lord para sa isang bagay. At hindi lamang binubuo, tinetrain ka rin ng Lord. Amen po ba? Sino naniniwala doon? Taas ang kamay. Ang naniniwala ay taas ang kamay, sinabi, may binubuo sa akin ang Diyos. Keyboardist please, come on. At kapag may binubuo, kailangan malimit, may aalisin. Di ba pag nagbubuo, sa mga nagbubuo ng bahay, minsan, nagtayo ka ng poste, ng bakal, tas maglalagay ka ng biga. Pag maglalagay ng biga, magtatayo ka ng tungtungan o scaffold. Nakaharang scaffold. Pag nabuhusan na yung biga at yung poste, mananatili ba yung scaffold? Aalisin na po yun. Hindi bagay na ayos na yung bahay, nandun pa rin yung scaffold. Yung tungtungan, yung hagdan. Tama po ba? Binuo itong lugar na ito. Binuhusan yan. At kumuha ng hagdan para ang construction worker para buhusan yung bigang yan. Imagine nyo, hindi iniwan yung hagdan hanggang ngayon. Yung scaffold, di kaya ang pangit. Pag may binubusa yon, Diyos, ibig sabihin may aalisin talaga siya. Pasensyahan na. Sino po dito may inalis na sa kanyang Diyos? Taas ang kamay, let's be honest. Manatiling na taas ang kamay kung masakit. Sige. Sino po dito wala pang, baba niyo ng kamay, sino po wala pang inaalis ang Diyos sa kanya? Wala pa? Maria, wala pang inaalis sa iyo ang Diyos? Wala daw. Sabihin nyo nga yung magmasang kamay kanina, thank you Lord. Kasi may inalis ka sa akin. Alam nyo bakit? Kasi kapag inalis yun, pag pinilit mo pa sa Lord, Lord, wag mo munang alisin yun, wag mo munang alisin siya. Sa huli, mas masakit. Kaya magpasalamat kayo sa Lord, inalis niya agad.
Ganon, kapag may binubuo ang Diyos, may inaalis. At kapag may binubuo ang Diyos, may ginigiba. Di ba? Minsan may tinayo kang dingding sala, kailangan gibain para dumalo yung pagpapala sa buhay mo. Na kapag hindi giniba yung bagay na yon, hindi mo makakamtan 100% ang mga pangako ng Diyos. Amen. At kung may ginigiba, may inaalis, minsan may kailangan ding tapyasin at may palangang pakuin. Kailangang may ipako. Gaya ni Jesus, siya ipinako para lahat ng kasalanan, karumihan, kahirapan natin ay mamatay kasama niya sa cross. Kailangan ding may ipako sa atin. Kailangan yung ipako yung ugali, ipako yung mindset, ipako yung, for the term, ipako yung maling nararamdaman sa katawan, ipako mga bagay na sala, ipako ang nakaraan para ikaw ay makausad, para yung binubuong bahay o binubuong building ay lalong tumayo. Kailangang may pakuin sa buhay mo. Gaya ni Jesus, ipako mo yung dati mong ikaw sa cross at ibigay mo sa Kanya. Alam nyo ga, ang ganda ng verse na ito, sabi sa Philippians 1 verse 6, buksan natin. Sabi sa English, I am certain that God, who began the good work within you, will continue His work. Wow, itutuloy niya, nakapagsimula na siya, di ba? Until it is finished on the day when Christ Jesus returns. Sa Tagalog, kaya sigurado ako na yung magandang bagay na inumpisahan ng Diyos sa inyo. Sino po may naumpisahan ng Diyos sa Kanya? Di ba? At mansan, naumpisahan pero alam niyo yung parang napatigil. Pero may inumpisahan. Pero gaya ng verse kanina na binabantayan ng Diyos hanggang mangyari, parang ito. Bagay na inumpisahan ng Diyos sa inyo, tatapusin niya. Hindi mag-uumpisa ang Diyos na hindi niya tatapusin sa buhay mo. Ulitin ko, kung may sinimulan si Jesus sa buhay mo, hindi niya hahayaang hindi niya yung tapusin sa buhay mo. Mangyayari at mangyayari. Sigurado yan. Kahit pa na-delay, kahit pa ikaw ay lumayo, kahit ikaw ay tumigil, mangyayari at mangyayari yan sa buhay mo. Kahit pa ikaw ay nagkamali, mangyayari at mangyayari yan. Kaya, batiin mo muli ang katabi mo. Ano gawin pastor na yun? Lagi nang sabihin sa katabi. Batiin mo ang katabi mo, hawakan mo ang kamay, i-congratulate mo. Sabihin mo, congratulations, tatapusin ng Lord ang sinimulan niya. Kung may pinangako ang Lord sa buhay mo, mangyayari yan. Mangyayari at mangyayari yan. Kaya sasabihin ko, hindi sayang ang efforts mo. May halaga yung mga ginawa mo. May halaga yung mga ginagawa mo. Kung may pinagdadaanan ka, ngayon, parte yan ng proseso. May inalis sa'yo, hinayaan ng Diyos yan. Nasaktan ka, hinayaan ng Diyos yan. Kasi I believe this year is the supernatural year. Diba? It's the supernatural year. At taon mo na ito para yung mga tinanim 2024. Yung mga itinanim at binubuo ng Diyos ay mangyari na sa buhay mo. Come on. Come on. If you believe that, palakpakan mo ang Diyos. Kung you believe that this year, 2024, is your year, na yung mga tinanim mo, mga tinanim sa'yo, mga binuo mo, ay makakamtan mo. Come on. Hallelujah. To God be the glory. Let's all stand up. May story po na may isang bata din ganun, nalapit sa isang sari-sari store.
At naawa yung may-ari ng sari-sari store doon sa bata. At sabi ay, wala po akong makain, tita. So binibigyan ng may-ari ng sari-sari store ng merienda araw-araw. Araw-araw na po, araw-araw binibigyan. And then, one time yung sari-sari store may-ari ng sari-sari store ay parang nasabihan yung bata, utoy, ganto ganyan, baka naman naubos mo, ganyan, o kaya ay parang may inutos. Yung bata nagalit pa. At sinabi ng bata doon sa may-ari, kadamot mo naman! Hindi na pagbigyan na isang beses. Ang damot na daw agad. Spiritually nagtanim yung may-ari ng sari-sari store doon sa batang yan. At hindi siya umani. Wala siyang nakuha. Bakit? Merong tinatawag na concept na matabang lupa. Sabi nyo nga, matabang lupa. Meron po akong 2 tiyuhin sa mga hindi pa nakarinig ng story ito. Tuwing August, yung 2 kong tiyuhin nagbibigay sa amin ng sako-sakong rambutan. Pero doon sa 2 tiyuhin, isa sa isang tiyuhin lang ako excited. Kasi doon sa tiyuhin kong yon, matamis at tuklapin yung rambutan. Doon sa isang tiyuhin, maasim at ngabngabin. Magsisingit-singit sa ngipin ko yung rambutan. Pero parehong rambutan. Parehong itsura sa labas. Anong pagkakaiba ng 2 punong yon? Mas maganda at mataba ang lupa nung tiyuhin kong number 1 kaysa sa tiyuhin ko number 2. Kunwari ito yung punla ng rambutan. Mataba ang lupa doon, hindi maganda ang lupa doon. Saan ko'y tatanim? Ha? Doon ko'y tatanim sa matabang lupa. Ngayon pong April 28 ang ating anniversary. Palakpakan naman natin ang kabutihan ng Diyos. At ang ating church, we are a planting church. Magtatanim tayo. Sa mga itinanim sa ng Diyos, tatanim mo sa puso. At ang pampalago niyan, magtatanim ka rin. Kung gusto nating magtanim, I'm talking about finances. If you would plant, magtanim na tayo sa matabang lupa. At ang ating special guest, hindi guest, ang pupunta sa atin yung ating ama, walang iba kundi si Bishop Art. I am challenging everyone, ikaw rin na nanonood, sa anniversary. Before anniversary, mag-pray ka ng amount, tatanggapin ni Bishop yon kahit magkano. Kukonvict sa'yo ng Holy Spirit yon kahit magkano. Mag-prepare ka ng amount kahit 100 o 20. Pero syempre, mas maganda yung the best. Yung maraming sinturis kaysa nag-iisang mangga. Magtanim ka, mag-prepare ka ng finance, ng amount galing sa puso. At pagdating sa anniversary, lahat tayo ay magtatanim sa napakatabang lupa. Sa isang proven na lupa na siguradong aani ka. Na nakita ko na sa buong mundo, lahat ng mga nagtanim sa kanya, iba't ibang tao sa buong bansa, sa Maynila, mga simpleng tao, mga sobrang influential at mayayamang tao nagtanim kay Bishop, ay umani, siksik, liglig, umaapaw. You would prepare that amount. And sa ating anniversary, magtatanim tayo kay Bishop Art. Amen? And also, we need an aircon. Ang sarap pag nakita ng, huy, ang bana sa bahay. May nagyakag, huy, alam mo God, pumunta tayo kung saan malamig. Saan? Sa church. Marami ka madadala dito pag yung puputan mo, mabana sa bahay, tambay tayo sa church. Tama? So if you have the heart, any amount, we would plan for this aircon project. Because I believe, ang ganda ng pangako ng Lord, mangyayari at mangyayari. Mangyayari at mangyayari. And next Sunday, puputulin natin yung spirit ng stinginess o pagiging kuripot. Magtuturo po si Pastora Rocky. May mga puputuli tayo sa ating buhay. But right now, this is my challenge. As you are magpe-pray tayo, and you would prepare your heart, na kapag ikaw ay nagtanim, excited ka kasi alam mong aani ka. Pwede bang yumuko tayo at pumikit ngayong oras na ito?
Hawakan mo ang puso mo. Say this prayer. Sabihin niyo, Panginoong Jesus, lumalapit ako sa iyo. Nagpapakumbaba. Nagpapaayos ng puso. Nabigyan niyo po ako ng matabang lupa na puso para sa pagtatanim. Huwag niyo pong hayaan na ang puso ko ay hindi maging mataba. Bagkus bigyan mo ako na a generous heart para sa iyo, aking Lord of the harvest. At ako'y naniniwala, lahat ng pangako mo, lahat ng tinanim mo, at lahat ng binuo mo ay mangyayari sa buhay ko. Salamat po. Salamat, Jesus. Ako na lang magpe-pray. Habang nakayuko at napikit, ano yung gusto mong buuin sa iyo ng Diyos? Confidence, mabuo lang ang pamilya mo, mabuo ang pagmamahal sa pamilya mo, o mabuo yung future mo, or ano yung mga pangarap mo, dreams mo, gusto mong ikaw ay maging engineer, maging sikat, o magkaroon ng negosyo, maging sikat na influencer, o just ask God, come on, hingin mo, and I believe, this moment, itinatanim sa iyo ng Diyos sa puso mo. I know, ramdam mo, may tinatanim sa iyo ang Diyos sa puso mo na mangyayari at mangyayari. Come on, as you pray. Come on. Come on, sabihin mo pa kay Jesus kung ano yung gusto mong mabuo, may tanim niya sa puso mo. Come on. Palakpakan natin ang Lord ngayong oras na ito at itaas natin ating mga kamay. I believe by the power of the Holy Spirit, lahat ng ipinalangin namin, kung kami nanalangin, lahat ng ipinalangin namin ay makakamtan namin this year, 2024, the year of supernatural harvest. Palakpakan natin ang Lord. To God be the glory.